The all-devouring whale, homecoming. Like and subscribe, baka naman. Habang busy ang iba sa matitinding laban, sina Yu at Panda naman ay chill-chill lamang sa kabilang dako ng isla. Dahil sa tulong ni Panda, basic lamang nakukuha ni Yu ang kailangan niyang mga orbs. Medyo suplado man nga raw itong si Panda, ay sobrang reliable naman daw, kaya tiwala si Yu sa kanya. Bigla nilang napansin ang mga orb lights na unti-unting naglalaho. Ibig sabihin, may iba ring nagko-collect doon, na siyang nagpaisip kay Yu kung lalapitan ba nila o hindi, dahil ayaw niyang sumabak sa unnecessary na gulo. Kaso si Panda, naglakad na papunta roon, at wala na siyang nagawa kundi sundan na lamang ito. Pagdating nila, may 3 babae na nandoon. Kabado si Yu dahil 3 ang kalaban, pero si Panda, rekta na agad at tinatakot ang mga ito na ibigay ang mga orbs nila, hanggang sa napansin ni Yu na hawak lang ng mga babae ang orbs imbes na ay absorb sa bracelet, kaya nagtaka siya. Tumanggi ang mga babae na ibigay ito, kaya uminit ang ulo ni Panda at inatake agad si Ating Green. Agad dumpensa naman ang mga ito gamit ang mga pa-cute na alaga nila, ngunit sa sobrang hina ng mga pets nila, natalo agad sila ni Panda. Natigilan si Yu nang makita ang mga babae na takot, ngunit no choice dahil competition pa rin to. Kaya sinabihan niya ang mga babae kung ibibigay nila ang orbs, ay palalayain sila. Pero bigla silang nagmakaawa, kung kukunin daw ang mga orbs, ay mamamatay ang kasamahan nilang si Yummy, kaibigan nila na kinidnap ng isang masamang lalaki. Naging curious si Yu kaya pinaupo niya ang mga ito para ikwento ng buo ang nangyari. Ayon sa kanila, isa silang bagong idol group mula sa Kinyu House. Pinapunta lang sila sa tournament para sa publicity, kaya hindi sila handa sa totoong labanan. Hindi nila inasahan na magiging brutal ang ibang pet masters. Wala rin silang sapat na lakas para lumaban. At sa gitna ng kaguluhan, dinukot si Yummy ng isang masamang lalaki na humihingi ng 5 orbs kapalit ng kalayaan ni Yummy. Lubos na kinagalit na nga ito ni Yu kaya tinanong niya kung saan matatagpuan ang kupal na lalaki. Agad naman siyang sinamahan ng mga babae sa lugar kung nasaan si Yummy. Dito na nga nagulat ang kalaban nang makita silang bumalik agad, at tinanong kung dala na raw ba nila ang 5 orbs. Sa kasamaang palad, 3 lang ang dala nila, na siyang kinabuisit ng lalaki. Inutusan niya ang pet niya na durugin ang ulo ni Yummy, pero bago pa man ito makagalaw, nakiusap ang mga babae na tumigil ito dahil meron daw silang ibang paraan para manalo siya sa tournament. Habang distracted ang lalaki, lumapit si Panda mula sa likod at inalis ang pet palayo kay Yummy. Nang maramdaman ng lalaki ang nangyayari, pinaatake niya agad ang pet niya. Pero isang suntok lang mula kay Panda, ay wasak ang buong katawan ng alaga niya. Napacheer ang mga babae, at inakalang tapos na ang laban. Pero may alas pa pala ang lalaki, may spine-breaking worm daw sa leeg ni Yummy, at kapag gumalaw pa sila, papatayin daw niya ito. Halatang hirap na si Yummy, kaya napilitang tumigil si Yu. Tuwang-tuwa ngayon ang lalaki dahil hawak na naman niya sa leeg ang mga babae. Nilapitan niya si Yu at sinabi na may 2 choice lamang siya, ang panuuring mamatay si Yummy o hayaan niyang lagyan silang lahat ng worm sa leeg para gawing mga tauhan niya. Bigla namang napunta sa flashback si Yu. Naalala niya nung pinilit siyang pumili kung sino ang mabubuhay sa 2 kaibigan niya. Noon, pinili niya ang sarili niya, at dala-dala niya pa rin ang guilt hanggang ngayon. Pero ngayong pagkakataon na to, ay hindi na siya papayag. Biglang nabalot ng pulang aura si Yu, sabay sinampal ang worm palayo sa kamay ng lalaki, binali ang braso nito, tapos ginamit ang hita niya para durugin ang ulo nito sa lupa. Tinuluyan niya ito hanggang mawala ng malay. Kasabay nito ay nawala na rin ng bisa ang worm. Kaya nakalapit na si Panda at maingat na tinanggal ito mula sa leeg ni Yummy. Laking ginhawa ng mga babae at niyakap nila agad si Yummy. Pero napansin nilang iba ang lagay ni Yu. Pabulong na sinabihan silang lumayo sa kanya hanggang sa bumagsak na kalaunan. Agad silang lumapit para tingnan siya. Pagkagising ni Yu, ay tinanong niya agad kung anong nangyari. Dito na nga nila sinabi na siya raw ang nagpatamba sa lalaki na siyang kinagulat ni Yu dahil wala siyang maalala. Pero dahil okay na ang lahat, nagpaalam na siya. Bago siya umalis, tinanong siya ng mga babae kung anong faction niya. Nang marinig nilang Ling Xiao Pavilion, sinabi nila na hindi na sila sasali sa competition at gusto nilang sumali na lang sa Pavilion Yu kapag natapos na ang tournament.
Samantala, sa control room naman, ibinigay sa gobernador ang updated na listahan ng mga scores ng bawat faction. Ang Beacon Society ang nasa unang pwesto ngayon. Naging curious si Linso kung nasaan ang Lingxiao Pavilion, kaya tinanong niya ito. Sabi sa kanya, ay nasa ikapitong pwesto ang pavilion na may 16th points na lubos niyang kinamangha. Pero may masamang balita rin. Nang mag-imbestiga ang ilang instructors tungkol sa Tian faction, nadiskubre nilang lahat ng miyembro nito ay pinatay, na lubos kinadismaya ng gobernador. Ibig sabihin lamang nito, ay may isang malakas na player na lumalabag sa rules at pumapatay ng hindi nadidisqualify. Dahil dito, nagpasya silang simulan na ang susunod na phase ng tournament. Samantala, matapos magkita ulit sina Liu Fengmang at ang chicks mula sa dating faction ng katauhan niya, ay sinusundan na siya nito kahit saan. Kaya sinabihan siya ng ating bida na bumalik na sa faction nito. Pero nagpakyut lang si Gian at sinabing gusto lang naman niyang makalaro ulit si Teddy. Pero halata namang gusto rin talaga niyang makasama si Liu Fengmang. Pasimpleng nagtanong na nga si Liu Fengmang kung anong klaseng tao ba siya dati, pero na-misinterpret ito ni Gian. Bigla siyang nagkwento ng mga malalaswang bagay na ginagawa raw nila noon ng ating bida. Nailang si Liu Fengmang kaya umatras siya, na siyang lubos pinagtaka ni Gian dahil sa hindi raw siya ganito noon. Nagpalusot na nga lang si Liu Fengmang na may matinding sakit ng ulo raw siya lately kaya nakakalimot na siya ng mga bagay-bagay. Dito na nga natigilan ng dalaga at tinanong ang ating bida kung bumalik na naman daw ba yung sakit niya noon. Naintriga na nga rito si Liu Fengmang at baka ito na raw ang sagot sa nararamdaman niyang sakit sa ulo, kaya hinawakan niya si Gian sa balikat at pinakiusapang ikwento ang lahat. Dahil sa hiya at kaba at tila iba ang nasa isip ng dalaga, ay sinuntok nito si Liu Fengmang. Pero agad din siyang nag-sorry at sinabing kasalanan nito ni Liu Fengmang. Bigla namang may pet na lumapit sa kanila, sa gulat ni Liu Fengmang ay si Firetails lang pala. Maya-maya, dumating na nga si Su, na masayang nakita muli ang ating bida. Pero biglang sumigaw ang master ni Su mula sa itaas ng bangin at tinanong kung may nahanap na raw ba siyang kalaban. Sinabi ni Su na wala, kasi mga kaibigan niya raw sila. Dito na nga napansin ni Liu Fengmang na ang weird ng faction ni Su dahil sama-sama sila. Hindi efficient para sa competition na ito. Ipinaliwanag ni Su na may rason kung bakit ganun, pero ayaw pa niyang sabihin. Walang ano-ano biglang may malakas na presensya na nga silang naramdaman, hanggang sa dito na nga lumutang at nagpakilala si Nieshing ng Beacon Society. Agad naramdaman ni Su na delikado ito, ngunit huli na para tumakas pa sila. Bago pa lumala ang sitwasyon ay inunahan na nga ito ni Su na kausapin. Pinaliwanag niya na wala naman daw silang mapapala kung maglalabanan sila ngayon dahil wala ng orb sa area at hindi transferable ang points. Napaisip si Nieshing sa sinabi ni Su, na kalaunay napapayag na rin. Pero sa kamalas-malasan nila, aalis na sana sila, ay biglang may pa-announcement at sinabing nagsimula na ang next phase ng tournament, kung saan pwede nang manako ang bracelets ng ibang players para makakuha ng points. Dahil dito, napangisi na nga si Nieshing at biglang umatake. Riribat nga rin sana ang ating bida, ngunit bigla na lamang silang hinayla ni Su palayo. Nagtaka si Liu Fengmang kung bakit ayaw lumaban ni Su, pero sabi ni Su, na wala raw silang laban kay Nieshing. Dito na nalaman ni Liu Fengmang ang totoo, na peke lamang ang buong faction ni Su. Naiwan naman ng mga kasamahan ni Su na siyang agad sumuko sa kalaban, bukod sa master nila na siyang samalo sa atake ni Nieshing at wala man lang nasamon na spiritual pets. Lubos na nga itong kinagalit ni Nieshing dahil pakiramdam niya niloloko siya ng mga ito. Dito na nga nagmakaawa ang tatlo at hindi nga raw sila tunay na pet masters. Pinaliwanag ni Su kina Liu Fengmang na wala na siyang mahanap na totoong miyembro, kaya nag-hire lang siya ng 3 taong nakasalubong sa kalsada. Galit na galit si Liu Fengmang dahil nilagay daw ni Su sa panganib ang mga inosente. At ngayon, mapapatay pa wala sa oras ni Nieshing unless sumuko ang mga ito. Balik sa control room, tinanong ni Linsu ang gobernador kung gusto ba nitong magpatayan ang mga participants dahil sa sobrang delikado ng bagong rule na ipinatupad nito. Pero sagot lamang ng gobernador na hindi raw yun ang goal nito, bagkus ay gusto lang niyang makita kung sino talaga ang mga determinadong magtagumpay. Balik kay Nieshing, nakuha na niya ang bracelets ng 3 fake members, pero wala pala itong lamang points na lubos nitong kinabuisit, sabay pinatay ang matanda ng walang awa.
Ayon naman sa gobernador, ang layunin daw ng phase na to ay bigyan ng chance ang mahihina na sumuko para matira lamang ang tunay na mga may determinasyon. Pero hindi niya inasahan na may mga magsasamantala na walang pakialam kung sino ang mapatay. Tulad nitong si Nieshing na puno na nga ng panggigigil at target itong si So. Papitik na rin po muna lods ng like at subscribe ko dyan, salamat.